So welcome sa ating Morning Revival Preview. Sa mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay Week 6, Day 5, Friday. Amen. So pupunta na ako sa mga Bible verses natin. John 4:16. And we know and have believed the love which God has in us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God abides in him. Amen. So dito malinaw na binabanggit sa atin, ang Diyos ay pag-ibig. So ano ang Diyos? Pag-ibig. Ang ibig sabihin, yung love at saka yung Diyos, magkatulad. Minsan binabanggit ang Diyos sa aspekto ng love, minsan naman binabanggit ang love sa aspekto ng Diyos. Amen. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos na nasa loob natin ay pag-ibig. Ang ibig sabihin, meron tayong pag-ibig sa loob natin kasi meron tayong Diyos sa loob natin. Amen. Tapos sinasabi sa atin na kapag ang isang tao ay nananahan sa pag-ibig, siya ay nananahan sa Diyos. At kung siya naman ay nananahan sa Diyos, siya ay nananahan sa pag-ibig. No? Kaya sa Biblia, ang pinaka mataas na kahayagan ng Diyos sa tao ay ang pag-ibig. No? Kung ang taong ito nabubuhay sa Diyos, nananahan sa Diyos, nakikiisa sa Diyos, ang unang maihahayag sa kanya ay ang pag-ibig. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. So sa Matthew 5:44, okay, sabi rito, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may become sons of your Father who is in the heavens. Because he causes the sun to rise on the evil and the good, and sends rain to the just and the unjust. Amen. So, tungkol sa mga kaaway, okay, tayo ay mga believer, pero posible pa rin na magkaroon tayo ng kaaway. So, sabi niya, ipanalangin mo ang iyong mga kaaway, yung mga tumutulig sa iyo, at kapag ito ay ginawa mo, ikaw ay magiging anak ng iyong ama na nasa sangkalangitan. So yung sinasabi rito ay ganito. Kung tutusin, tayong lahat ay anak na ng ama. Bakit sinasabi na kung yung kaaway mo, ibig sabihin, pinag-pray mo o minahal mo, magiging anak ka ng ama. So yung pagiging anak dito ay kahayagan. Sapagkat baski na tayo ay anak ng Diyos, kung hindi tayo maghahayag ng pag-ibig na walang iba kung hindi ang Diyos, hindi tayo mukhang anak ng Diyos. So yun yung ibig sabihin yan. Kaya upang tayo ay maging anak ng Diyos, no, ibig sabihin sa patotoo, kailangan mahalin natin yung mga kaaway natin at ipanalangin natin yung mga umuusig sa atin. Ngayon, pag ginagawa mo yan, hindi mo sila binabangga, hindi ka nakikipag-away sa kanila, anak ka ng Diyos. Sa pananaw, sa buhay, sa patotoo. No? Pero yung iba naman, kung hindi sila nagmamahal ng kanilang mga kaaway, anak din sila ng Diyos. Kaya lang, walang kahayagan. So, yan yung ibig sabihin nun. So, kasi tayo, hindi naman naging anak ng Diyos dahil sa kondisyon na minahal natin yung mga kaaway natin. So, hindi yun ang kondisyon para maging anak tayo ng Diyos. Sa John 1:12, sinabi ron, yung nagsitanggap sa Kanya, yung nanampalataya sa Kanya, okay, sila ay nagkaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. Pero sa kahayagan, okay, tayo ay magiging anak ng Diyos kung marunong tayo magmahal. Lalo na yung mga kaaway natin, pinapanalangin sila, hindi sila inaaway,
No? Kundi sa halip, bagamat kaaway sila, minamahal mo sila. Sapagkat ang Diyos mismo ay merong ganyang patotoo. Di ba? Sinasabi sa atin, kailangan tayo ay maging katulad ng Diyos sa buhay at sa kalikasan. Kung paano niya minahal ang kanyang mga kaaway, yung mga yung mga masasama sa sanlibutan, pinasikat ang araw sa kanila, binigay ang ulan sa kanila, hindi sila maramot, basta binigay sa kanila, hindi sila niramutan, pinagramutan, pinagdamutan, tama. Okay, so, amen. The brothers and sisters in the church life may love one another, but their love may be rather superficial. In their love, there may be no life supply and no antibiotics to foster healing. Ito. So, minsan, ganito raw yung situation. Okay. Ang pagmamahalan sa loob ng eklesiya, minsan sabi natin, brotherly love lang, human love lang. So, hindi siya agape. Okay. At dahil dito, yung pagmamahalan ng mga kapatid, na walang divine love, walang supply ng buhay, walang antibiotics, hindi nagpapagaling sa mga nasaktan at nasugatan. Nasaktan o na-offend, hindi napapagaling ng pag-ibig nila. Kasi walang power yung pag-ibig nila. Kaya kailangan ito ay magpaalala na ang pag-ibig nila ay kulang sa agape. Kulang sa agape. Ibig sabihin, pag minamahal mo yung kapatid, dapat nakakasupply ka ng buhay. At kung siya man ay nasaktan, nagkaroon ng istorya na na-offend, kaya ayaw na mag-meeting, pero dahil sa mga nagmamahal sa kanya, sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, nasusupplyan siya ng buhay at napapagaling yung kanyang karamdaman o yung kanyang sakit na naranasan. Agape lang ang makakagawa nun. Amen. Paul's love for the brothers, there is another element, and this element is the divine love. A love that supplies us with wisdom to love the brothers in a proper way. Sometimes we love others foolishly, in a way that can spoil them. We do not have the wisdom to love them in a way that will enable them to receive the life supply and be nourished. God's love is not only nourishing, but also contains spiritual antibiotics that foster healing and prevents illness. If we love the brothers with a divine love, we will infuse such an antibiotic into them. Amen. So, eto may binanggit dito. Yung pagmamahal natin sa mga kapatid, dapat isang pagmamahal na merong wisdom. Yun. Ibig sabihin, isang matalinong pagmamahal. No? Sapagat kung ang pagmamahal ng isang tao ay hindi dibido, yan ay isang kamangmangan na pagmamahal at kadalasan nagpapahamak pa doon sa mga minamahal. Na-spoil sila kasi walang wisdom yung pag-ibig. Isang pag-ibig na yung mga minamahal niya nai-spoil. Yung spoiled, para magulang. Pero mga magulang na sa kanilang pag-ibig sa mga anak nila, nai-spoiled yung anak nila. Nagiging matigas ang ulo, nagiging masama ang ugali, na-spoiled kasi lahat ng gusto binibigay. Kaya hindi natuto sa buhay. So, pwede rin daw mangyari sa church yun. May mga kapatid, pag nagmahal ay mula sa kanilang emosyon. Kaya yung mga kapatid na minamahal nila, umaabuso. Umaabuso. Kumisan, hindi na nagbabayad ng mga bayarin sa church life. Katulad ng mga MR. Kasi may mga nagmamahal sa kanila na bumibili para sa kanila.
at sumasalo pag hindi na sila nagbabayad. Sasabihin niya, hindi naman ako magbabayad ng MR. May nagmamahal namang isa sa akin dyan. Siya yung tagabayad. O edi, binubulid mo pa sa kasalanan tong kapatid, di mo natutulungan. Siya ay nawawala sa katwiran, nagiging hindi maganda ang patotoo, hindi maganda ang kanyang kalagayan kasi nai-spoiled siya. Nai-spoiled. Tapos sa Biblia, sabi dyan, dapat yung tao magtrabaho. Pag hindi nagtrabaho, huwag kumain. Di ba? Yung mga tao, pagkatapos ng pagkatisod, sabi ng Diyos, no, yung mga kakainin mo, manggagaling sa tulo ng pawis mo. Kung yung mga kapatid, sinusuportahan na lang natin, nagiging tamad sila. Kaya minsan, hindi rin maganda. Yan yung sinasabing, nagmamahal sa isang paraan ng kamangmangan. Walang karangalang pagmamahal. Kaya sabi niya, yung divine love, pag nagmahal ka, may katalinuhan na pagmamahal. Kasi divine siya. So, maganda yung part na yun. Amen. Tapos sabi niya, yung pag-ibig na divino, mayroong karunungan, okay? At meron ding life supply para makapag-nourish, nakakapagpakain, nakakapagpabusog spiritual sa mga kapatid. Na nararamdaman nila may nagmamahal sa kanila at yung pagmamahal ay divino. Kaya yung minamahal natutulungan na maging maayos. No? At yung mga minamahal nalalagay sa tama. Dapat magmahal tayo. Isang pagmamahal na yung mga minamahal natin na ilalagay sa maayos at natutustusan ng dibinong panustos. So, yan yun. Kaya, hindi rin basta magmahal. Dapat, ang iyong pagmamahal ay marangal. Sabi dyan, nobler love. Yan ang agape. Amen. For example, may example dito. For example, you may realize that a brother has a certain shortage or weakness. You know that teaching or correction will not help the brothers. This brother needs to be loved with a noble love. If you love him with this kind of love, he will receive the life supply and an antibiotic that can kill the germs within him. In the church life, we need to love one another with discernment, not foolishly. We need to love the brothers with a high purpose of nourishing them and helping them to be healed. Amen. Ang tingin ko yung pananaw dito sa church life ay tungkol pa rin sa mga kapatid na nasasaktan na mga emotional, madali masaktan, no? At minsan sila din ang may kasalanan kaya nagkakaganon sila. Pero pag kinorek mo sila, lalo silang babagsak. Sasabihin mo ba, wag kayong mga emotional kasi, di maganda yan. Lagi ka na lang nasasaktan. No, hindi ka marunong bumaling sa espiritu. So minsan pag kinorek natin sila, lalo silang malulugmok. So anong gagawin mo? Ito, sabi niya rito, yun daw mga ganitong klaseng tao sa church. Mga peculiar nga eh. Wala namang mga masyadong mga problema na i-emotion. Wag mo na sila i-correct. Kaya minsan yung mga nagko-correct, kino-correct, lalong hindi nakakatulong. Anong gagawin? Dapat mahalin sila ng marangal na pag-ibig. Ayun. Sabagat kung sila ay minahal ng totoo, okay, makakatanggap sila ng life supply. At antibiotics para patayin yung mga germs ng offended sa loob nila. Germs yan yung mga na-offend, germs yan. No, yung mga emotional na madali masaktan, ibig sabihin may mga karamdaman yan. Yung hindi mo yan mapapagaling sa mga diretsang kinukorek-korek sila. Ang kailangan nila ay espesyal na pag-ibig. At kung minahal sila ng espesyal na pag-ibig,
sila ay matutustusan ng buhay. At kung sila ay natustusan ng buhay, okay, kasabay niyan, yung antibiotic sa loob ng pag-ibig, papatayin yung mga germs na nasa loob nila. At may pag-asa silang maging mas maayos. So, yun pala ang solusyon. Huwag na natin sila masyadong kantiin. Mahalin na lang. Bakit kung minamahal sila, hindi na sila babagsak. Ako. Kaya minsan yan din ang kulang natin. Kaya nga sa church naman, di ba may mga kapatid na mas strong. Hindi sila naaapektuhan ng mga ganyan. May mga salitang binabanggit tungkol sa kanila. Hindi sila naapektuhan ng ganun. Yung mga iba kasi, pag kung ano yung narinig, ano na, laglag na agad, parang mamon, ang lambot. Di ba? May mga kapatid, hindi naman sa church narinig yung negatibo, sa labas, may binili lang sa tindahan. Ako, yung isang sister mo, bumili rito, may sinabi. Ha, sinabi niya yan? Wala na. Lugmok na siya. Hindi naman niya narinig yung sinabi ng sister, kundi nadinig niya doon sa tindahan. Merong ganon na alam ko. Sabi niya, kasi sakit na sinabi ng mga kapatid eh. Tapos tanong, nadinig mo ba na sinabi sa yan? Hindi. Na ano ko lang, may nagbalita sa akin. Ayun. Pinaniwalaan na yung nagbalita. Amen. Pero, anong gagawin natin sa mga ganyan? Mahalin na lang. Yun na lang. Kaya love covers all. Love is the most excellent way. Diba? Pero dapat, kung mamahalin, noble love, agape ang gamitin. No? Ang pag-ibig na natatamo natin, dumadaloy sa atin, kung tayo ay partaker of the divine nature. Amen. So today's reading na ako. Matthew 5:45 tells us that God sends rain on both the just and the unjust. But He does this with wisdom. He loves them with discernment. Likewise, we should not withhold love from the saints. We should love all the brothers, but we should love them with discernment, according to a measure or within a limitation. If we love a brother excessively, that love may spoil him. We need to love him only to a certain extent, but another brother may be in need for a greater measure of love. To love others in this way is to love them not merely with brotherly affection, but also with agape. Amen. So, ulit, binabanggit dito, okay, na kung magmamahal tayo, dapat merong wisdom, merong discernment, no? At ayon sa sukat. So, yun yung sinasabi sa atin. Okay. Kasi yung mga tao, yung mga kapatid sa church, iba-iba yung kanilang kondisyon. Ganun pala yun. Tapos, ang binibigay natin pag-ibig sa mga kapatid, depende rin sa kondisyon nila. Hindi naman siya, bagamat noble love ito, tandaan natin, hindi siya brotherly discernment, kundi noble love. No? Dahil noble love siya, dapat meron siyang discernment. At meron siyang sukat. Para bang yung damit. Di ba may kanya-kanya sukat ang tao? Hindi mo naman ibibigay yung large doon sa isang taong maliit. Hindi tutugma sa kanya yon. At yun namang small, hindi mo ibibigay doon sa large na tao. Hindi papasok yon. Kaya dapat, kung magmamahal tayo, nakikilatis natin kung anong sukat ng pagmamahal na ibibigay natin sa taong yan. So, yun yung sinasabi sa atin. At itong ganitong klaseng pag-ibig ay marangal at agape. Hindi siya loose. Hindi loose yan. No? So, sa church life, halimbawa,
Kasi madalas tumutulong tayo sa mga kapatid. Tumutulong tayo sa mga kapatid. No? At dapat, ang pagtulong natin sa mga kapatid, meron din pagkilatis. Meron din pagkilatis. At meron ding sukat. May sukat yan. O hindi naman masama mag-offer sa mga kapatid. Pero dapat meron ding tamang offer. Minsan, sobra-sobra yung in-offer mo. Ayan, nung dumating sa meeting, dami ng alahas. O yung iba, dahil sa dami ng offering, napapariwara tuloy. Kung ano-anong binibili, kung saan-saan pumupunta. No, kaya, kung ang pag-ibig natin ay merong pagkilatis at tamang sukat, then yan ay magiging pagpapala sa mga kapatid. Katulad ng Panginoon, mahal niya ang lahat. Mahal niya ang lahat. No? Pero ang kanyang pagbibigay sa lahat ng kanya minamahal ay tama lang. Tama lang. Di ba? Kung mapapansin mo, o baka questionin mo, bakit si Lord ang binibigay sa akin, eksakto lang? Yung tama-tama lang na, pagkatapos yan, wala na. Tapos may dadating na naman, pero wala na sobra. Di ba? Kasi hindi mangmang ang Diyos. Alam niya yung kailangan mo, yan lang ang ibibigay niya sa iyo. Hindi ka magugutom, pero hindi ka naman mapapariwara. No? Kasi marami mga tao, nung walang-wala sila, mas maayos ang buhay nila. Pero nung biglang kumita na sila ng malalaki, ayun, napariwara na. Napariwara. Sabi nga noon karamihan daw yung mga nagdi-divorce, marami raw pera yan Di sa Pilipinas, yung mga nag-a-apply yung mga mag-asawang naghihiwalay, kasi marami na silang pera. Napapariwara sila. Nung panahon na liit lang ang pera nila, nagmamahalan sila, nagtutulungan, na maganda yung kanilang respeto sa isa't isa, pati mga anak, biglang kumita. Siguro nag-offer ng malaki kay Lord na bless. Nung marami ng pera, ayun na. Hindi na naging maganda ang buhay nila. Kaya ang Panginoon, hindi siya bulagsa sa kanyang pag-ibig. Lalo ang Diyos natin. Kapag siya ay masagana, mayaman, pinanggagalingan ng pagpapala, kaya niya sagutin ang mga pangangailangan ng tao, pero nagbibigay siya ng merong discernment, pagkilatis, at tamang sukat ang kanyang pagbibigay. Amen. So, maski yung mga ating mga tinutulungan o minamahal sa loob ng eklesiya, kung nagsasalita tayo, tamang sukat din ang pagsasalita. Nag-i-encourage, tamang pag-i-encourage din. No? At lahat ng ito, hingin natin sa Panginoon, paano pastulin ang mga kapatid sa pamamagitan ng pag-ibig. Panginoon, bigay mo sa akin ang dibinong pag-ibig na may katalinuhan, may pagkilatis, at merong tamang sukat. Amen. Amen. Ito. Often our brotherly love is dependent on the tide of our emotion. When the emotion tide of some brothers is high, they will do almost anything to help you. But when the emotion tide is low, they are not willing to help at all. So yung pag-ibig na depende sa tide ng emotion, nagbabago yan. Kung mataas yung emotion, sobrang tulong. Halos ibigay na sa iyo lahat. Pero pag bumaba yung kanilang emotion, malamig sila. Wala silang itutulong sa tao. So yung ganyan mga pag-ibig ay hindi agape. Kaya yun, natural yung mga ganun. At yun naman mga tinutulungan, dahil ganyang klaseng pag-ibig, nagiging din, abusado. Pag sila ay tinutulungan, ang ganda ng kanilang trato. Pag naramdaman nila, hindi na sila pinapansin. Galit na rin sila. Kaya minsan yung pagtulong
mga pag-ibig na natural, hindi nakakapagtayo sa eklesiya. Lalo lang nagdadala ng gulo, mga selusan, kung ano-ano. At meron mga kapatid, pag nahinto yung offering, humihinto na rin yung kanilang church life. So, merong mga ganyan. Kaya, nawa sa loob ng eklesiya, tayo ay magmahal ng tama. Amen. Excuse. God's love is consistent. If we love others with this love, we will also be consistent. Whenever someone contacts us, we will be the same with respect to our love. We will always love others with discernment and according to their need. We may realize that one brother needs a certain measure of love. Therefore, we will mete out that much love to him. But another brother may need a different measure of love to meet his need. This is a noble kind of love. Amen. Amen. So yung pag-ibig ng Diyos, consistent, stable siya. Hindi siya gumaganong-ganon. Kundi napaka-level niya at laging nandyan, pero hindi siya nagiging excited. Kundi tama lang ang dating niya. Pero ang Diyos natin palagi nagsusuporta at responsable sa atin. Hindi niya pababayaan na tayo ay malugmok. No, kundi ang kanyang pag-ibig ay lagi sumasaklolo sa mga, halimbawa sa mga pangangailangan natin. Kasi ayaw din ng Diyos na laitin siya ng tao. Halimbawa, may tao magsasabi, believer ka ba? Tignan mo nga yung naging buhay mo. Nawalan ka ng trabaho, nagkasakit ang mga anak mo, naghirap ka, wala na kayong makain ngayon. Ayan, magpapalimos na kayo. So, hindi pwede yung ganun. Hindi dadali ng Diyos yung ganyang sitwasyon sa buhay natin. No. So, yun yung sinasabing consistent siya. Tutulungan ka pa rin niya, aasikasuhin pa rin niya tayo sa panahon ng ating kagipitan, at hindi siya, bagamat ang Diyos natin ay nagdidisiplina, pero hindi kanya didisiplinahin ng ganun. Hindi nangyayari yun. No, may pagdidisiplina din, pero hindi niya gagawin na lugmok tayo. So, ganun siya magmahal. Napaka-consistent, napaka-stable ng pag-ibig ng Diyos. No, ang tao hindi naman consistent eh. So, merong mga kwento nga eh. Yung magulang, mahal na mahal yung anak. No, talagang minahal nila yung anak nila. Pero nung makagawa ng mali yung anak nila, tinakwil na nila. Wala na silang pakialam. At totally, wala nang pag-ibig, muhing-muhi. Diba? So, hindi ganyan ang Diyos natin. Hindi niya tayo tatakwil. Kasi consistent ang kanyang pag-ibig. Lagi niya tayo naiintindihan. Maski na yung mga panahon ng weakness ng mga believer, alam pa rin niya yan. No, inaalagaan pa rin niya tayo. No, kaya napaka-noble yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At kung ang ating pag-ibig ay agape, stable din yung pag-ibig natin sa mga kapatid. Consistent siya. Gusto ko yung word na consistent. Ano bang Tagalog dyan? No? Hindi nagbabago. O matatag siya. So, yun yung consistent. Amen. We need to have this divine love in our married life. Okay? Okay, meron ditong na
Ito, so, okay. So we need to have this divine love in our married life and family life. Peter charges the husbands to assign honor to the wife. This requires a noble love. So lalo na sa buhay pamilya, pinakamaganda pa rin na ang umiiral na pag-ibig sa buhay pamilya ay agape. No, sa husband and wife, dapat agape. No, yung magulang sa anak, anak sa magulang. So dapat ang pag-ibig na naghahari sa buong sambahayan ay divine love din. Divine love. Amen. Okay. It is common for sisters to love their husbands emotionally and without discernment or measure. When such a sister is happy or high in her emotion, she will love her husband accordingly. But if she is unhappy or angry, she will not love him. That kind of love is emotional and does not contain the element of agape. So sister ang binanggit dito. Sister. Kasi yung mga sister, di ba, emotional sila. Kaya kung masaya sila, no, mamahalin nila yung asawa nila lalaki ng totoo. Na talagang Pero syempre, ang mga emotional, madali rin magalit. So pag nagalit sila, walang mararamdaman na pag-ibig sa kanila. So yung ganyang uri ng pag-ibig ay emotional love. Emotional love. So ito minsan ay karaniwang nakikita sa mga wife. Emotional love. Sobrang mahal nila yung kanilang asawa. At kung nagalit naman sila, wala na rin silang pag-ibig, wala nang paki. Ganyan. So yan yun. So yan daw ay hindi tamang pag-ibig. Emotional. Hindi yan agape. However, another sister with more experience, okay, in the Lord will consistently love her husband and children, but will always love with a measure and with discernment. This kind of love is surely a noble love. Amen. So yan. Kaya ano bang pinakikita sa atin dito? Yung noble love, yan yung agape. Na ang noble love, pag-ibig ng Diyos, isang pag-ibig na stable, consistent. No? Isang pag-ibig na hindi nanggagaling sa emotion. No? At isang pag-ibig na may karunungan. No? At may pagsukat na siya ay nagmamahal sa hindi isang pabayang paraan, kundi ayon sa pangangailangan. So, yun pala. Kaya maayos itong pag-ibig na ito. No, hindi siya apektado ng galit, excitement, ng kanyang pagpili, hindi siya apektado. Kundi ito yung pag-ibig na inilalin ng Diyos tungo sa loob ng tao upang sa pamamagitan ng pag-ibig na yan, matuto siyang magmahal. Kaya merong sabi, for the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit. Amen. Salamat, Panginoon. Iniedukahan mo kami at tinuturuan mo kami maging sa aspekto ng pag-ibig. Panginoon, ayaw mo na kami ay magmahal sa isang natural na paraan, kundi isang pagmamahal na nanggagaling lang sa iyo, isang dibinong pag-ibig na siyang agape, na siyang idinala mo sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pakikibahagi sa iyong dibinong kalikasan. At ito ang ninanais mo na kami mula sa pag-ibig na dibino ay matutong magmahal. Magmahal na may katalinuhan, magmahal ng isang pagmamahal na hindi nagbabago, magmahal ng may pagkilatis at tamang sukat. Salamat sa mga salita mo. Amen.